Dahil sa halos 2 linggo nang nararanasang pag-ulan, nagsulputan ang mga butas at lubak-lubak na bahagi ng mga kalsada sa Metro Manila. Sa ilang bahagi ng EDSA, kanya-kanyang diskarte na lang ang ginagawa ng mga motorista para maiwasan ang mga malalalim na lubak. Sir Lobringas sa detalye. Matagal nang problema ang mga potholes at lubak sa ilang bahagi ng EDSA, pero lalong naging kapansin-pansin ang mga ito matapos halos 2 linggo ng pag-ulan. Sa Pasay City, kapansin-pansin ang mga potholes sa mga kalsadang patungo sa EDSA, kaya kinailangan ng mga motorista ang dagdag na pag-iingat sa pagbiyahe. Nauna nang isinailalim sa rehabilitasyon ng EDSA at gumamit ng DPWH ng mas makabagong teknolohiya sa asfalto. Pero halos kalahating taon pa lamang matapos ang pag-aayos, muling naglitawa ng mga sira sa ilang bahagi ng kalsada na lalong lumala sa patuloy na pag-ulan. Ang mga motorista, kanya-kanya na lang na paraan para makiiwas daw sa peligro ng malalim na lubak sa kalsada. Nitong kamakailan ay personal na sinuri ni DPW Secretary Vince Dizon ng EDSA Busway na kasama rin sa mga bahaging nire-rehabilitate. Dahil sa pag-ipon ng tubig sa ilang parte ng busway, muling nasira ang asfalto at naglitawan din ng mga malalalim na lubak. Pinagutos ni Dizon ang agarang pag-aayos sa mga nasirang bahagi ng EDSA at sinabi ring dapat ang project contractor ang sumagot sa gastos ng repair. Patuloy namang sinusuri ng ahensya kung anong naging sanhi ng maagang pagkasira ng mga bahaging kasama sa nirehabilitate. Sa batala, matagal na rin problema mga lubak sa Maysan Road sa Valenzuela City na patuloy na inirereklamo ng mga motorista dahil sa baka aksidenteng na itatala sa lugar. Personal ding itong sinuri ni DPW Secretary Vince Dizon at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang kondisyon ng kalsada. Inamin ni Dizon na matagal nang napabayaan ang Maysan Road at kapansin-pansin ang lubhang pagkasira nito. Nakita nyo naman, tingnan mo, parang sungkaan eh. Talagang sira-sira. Kawawa yung mga, lalo na yung mga motorsiklo, maraming sumisemplang dito. Dahil sa lubak-lubak na kondisyon ng Maysan Road, marami na ring motorista at rider ang nakakaranas ng hirap at panganib sa araw-araw na pagbiyahe. Inilalaan na ng pondo ang DPWH ang rehabilitasyon ng kalsada na nakatakdang simulan sa paghupa ng matinding pag-ulan. So, pinondohan natin ngayong 2026. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya lang, walang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, magbumobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi niya 8 to 10 months. Sabi ko masyadong matagal. Kasi ang tagal na pagang hindi ginagawa to ng DP, no? Aabot sa 81 million pesos ang pondo para sa rehabilitasyon ng Maysan Road na inaasahang matatapos sa loob ng 6 na buwan. Dahil madalas daanan ng mababigat na sasakyan kabilang ang mga truck, gagamit ng mas matibay na konkretong materyales at mas makapal na bakal para kayanin ang bigat ng mga dumaraang sasakyan. Kaugnay nito, pinatutupad simula August 15 ang truck ban sa Maysan Road hanggang Bagbagin Road at pabalik mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Lunes hanggang Sabado, pinagbabawal ang pagdaan ng mga major trucks upang bigyan daan ng rehabilitasyon at mabawasan din ang epekto sa trapiko. Pinag-iingat naman ang mga motorista at humihingi naman ng pangunawa habang isinasagawa ang road repair. Hopefully in 6 months matatapos na natin to. Erlo Bringas para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.